Sa lahat ng ating mga nakatatandang kaibigan na kumakain o mahilig kumain ng papaya, mangyaring panoorin ninyo ng buo ang video na ito. Dahil isang simpleng pagkakamali sa inyong nakasanayan ay maaring gawing isang lihim na panganib sa inyong kalusugan ang papaya na kilala bilang prutas ng mahabang buhay. Hindi ba't naniniwala rin kayo na ang papaya ay maganda para sa panunaw at pampakinis ng kutis, kaya naman pagkatapos kumain ay gusto ninyong kumain agad ng isang malaking hiwa nito? Ngunit alam nyo ba kung ang papaya ay sasabayan ng isang partikular na pagkain para na rin kayong gumagawa ng pasanin sa loob ng inyong tiyan? Kung ang papaya naman ay papakain sa ilang partikular na uri ng tao para na rin kayong nagdaragdag ng apoy sa naglalagablab na sitwasyon ng kanilang katawan, maging ang oras ng pagkain ninyo ng papaya, kung mali ay maaring magdulot ng matinding iritasyon sa inyong bituka. Maraming tao ang araw-araw na gumagawa ng mga nakamamatay na pagkakamaling ito sa pagkain nang hindi nila namamalayan. Sa video natin ngayon, sasabihin namin sa inyo ang pinakamahahalagang bagay, ang tatlong mapanganib na kombinasyon ng papaya, ang 4 na grupo ng taong dapat umiwas dito at ang 5 pinakamadalas na pagkakamali sa pagkain ito. Bawat isa ay may kaugnayan sa ating kalusugan, kaya wag nating hayaang dahil sa isang panandali ang kapabayaan, ang dapat sana'y nagpapalusog ay maging nakakasama. Tinitiyak namin na pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito, magiging malinaw na sa inyo ang lahat tungkol sa papaya. Malalaman ninyo kung paano ito kainin, paano ito bilhin para kumain ng may kaalaman at kumain ng malusog. Bago tayo magsimula sa ating paksa, kung tunay ninyong pinapahalagahan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mas marami pang praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Siglang Ginto, tinatalakay natin ang mga katotohanan sa kalusugan na madalas ayaw pag-usapan ng iba. Nais ko ring malaman kung handa kayong samahan ako sa paglalakbay na ito. Kung pinapanood ninyo ang video na ito at sumasang-ayon kayo, mangyaring i-type ang isa sa comment section. Kung hindi naman i-type ang 0, malugod din naming tinatanggap ang inyong mga opinion sa comment section sa ibaba. Sige, simulan na natin ang ating paglalakbay sa kalusugan kasama ang papaya. Una sa lahat, tingnan natin kung bakit napakaraming tao ang humahanga sa papaya. Gaano nga ba talaga ito kaganda? Suriin natin ng malaliman ang laman nito at alamin kung anong mga kayamanan ang nakatago rito. Una, ang papaya ay naglalaman ng napakataas na antas ng bitamina. Kapag sinabi nating pampadagdag ng vitamin C, marahil ang unang pumapasok sa isip ng marami ay lemon. Ngunit alam nyo ba, ang taglay na vitamin C ng papaya ay talagang kahanga-hanga. Sa bawat 100 gramo ng laman ng papaya, ang nilalaman nitong vitamin C ay halos 4 hanggang 5 beses na mas mataas kaysa sa mansanas. Ang vitamin C na ito ay napakahalaga para sa ating mga nakatatanda. Ito ay parang isang all-around na guwardiya sa ating katawan. Una, pinapalakas nito ng husto ang ating resistensya. Kaya't kapag nagbabago ang panahon at temperatura, hindi tayo madaling kapitan ng sipon at iba pang virus. Pangalawa, ito rin ay isang malakas na antioxidant na tumutulong mag-alis ng sobrang free radicals sa ating katawan. Ang mga free radicals na ito ang isa sa mga pangunahing salarin sa pagtanda ng ating mga cell, pagkakaroon ng mga mancha sa balat at mga kulubot. Kaya't ang regular na pagkonsumo ng sapat na vitamin C ay nagpapanatili sa ating hitsura na mas bata at mas masigla. Pangalawa, ang papaya ay mayaman sa beta-carotene na nagpoprotekta sa mata. Ang magandang kulay kahel pula ng papaya ay hindi basta-basta. Ang kulay na ito ay pangunahing nagmumula sa isang sustansyang tinatawag na beta-carotene. Kapag kinain natin ito, matalinong ginagawa ito ng ating katawan na vitamin A. Habang tayo ay tumatanda, madalas nating nararamdaman na tuyo ang ating mga mata, madaling mapagod, at medyo malabo ang paningin lalo na sa gabi. Ang kondisyong ito ay tinatawag na night blindness. Ang vitamin A, ang pangunahing mandirigma
na nagpoprotekta sa ating mga mata at pumipigil sa night blindness. Kaya naman ang pagkain ng papaya ay napakabuti para sa kalusugan ng ating mga mata. Pangatlo, ang papaya ay naglalaman ng iba't ibang mineral na nagpapatatag sa katawan. Bukod sa mga bitamina, ang papaya ay isa ring munting baol ng mga mineral. Naglalaman ito ng tatlong pangunahing mineral. Una, potassium. Ito ay napakahalaga para sa ating puso at presyon ng dugo. Tumutulong ang potassium na mapanatili ang normal na tibok ng puso at tinutulungan din tayong ilabas ang sobrang sodium o asin sa katawan. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito sa pagpapatatag ng ating presyon ng dugo na napakabuti para sa mga kaibigan nating may problema sa alta presyon. Pangalawa, magnesium. Maraming marahil ang hindi gaanong pamilyar sa magnesium, ngunit malaki ang papel nito. Nakikilahok ito sa daan-daang aktibidad ng enzyme sa ating katawan at mahalaga para sa pagpapatibay ng buto at pagpapanatili ng katatagan ng nervous system. Minsan kapag hindi tayo makatulog ng maayos sa gabi o madaling pulikati ng ating mga binti at paa, maaaring may kaugnayan ito sa kakulangan sa magnesium. Pangatlo, calcium at iron. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ang dalawang ito. Ang calcium ay para sa buto at ang iron ay para sa dugo. Ang papaya ay naglalaman din ng mga mahalagang elementong ito na tumutulong sa atin na maiwasan ang osteoporosis at iron deficiency anemia na nagpapatibay sa ating katawan at nagbibigay ng mas mapulang kutis. Pang-apat, ang papaya ay mayaman sa dietary fiber. Ang papaya ay malambot kainin, ngunit naglalaman din ito ng maraming dietary fiber. Ang dietary fiber ay parang isang maliit na walis sa ating bituka. Nahahati ito sa dalawang uri. Ang isa ay tinatawag na soluble fiber na tumutulong sumipsip ng sobrang kolesterol at taba sa bituka para mabawasan ang naa-absorb ng katawan. Ang isa naman ay insoluble fiber na nagdaragdag ng bigat sa dumi, nagpapasigla sa paggalaw ng bituka at tumutulong sa ating regular na pagdumi. Panlima, ang natatanging sandata ng papaya, papain. Ang papain ang pinaka-espesyal at pinakamabisang sangkap ng papaya. Hindi ba't naranasan na nating lahat na pagkatapos ng isang malaking handaan, lalo na kung maraming karne, ang nakain, pakiramdam natin ay puno ang tiyan at hindi matunawan. Sa mga pagkakataong ito, malaki ang maitutulong ng papain. Ito ay isang natural na protein decomposing enzyme na kayang durugin ang malalaking molekula ng protina na ating kinain tulad ng baka at baboy at gawin itong maliliit na molekula ng amino acids. Sa ganitong paraan, mas madaling na-absorb ng ating bituka ang mga ito. Kaya naman, para sa mga taong may problema sa panunaw at walang ganang kumain, ito ay isang maliit na katulong sa panunaw. Ngayong nalaman na natin ang masaganang sustansya ng papaya, ano nga ba ang mga konkretong benepisyo na maidudulot nito sa ating katawan? Kapag kinain, isa-isahin natin ang apat na pangunahing benepisyo ng papaya. Benepisyo 1. Nagpapabuti ng panunaw at nagpapadali sa pagdumi. Ito ang pinakakilalang benepisyo ng papaya. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang pangunahing dahilan ay ang papain. Natuklasan sa mga pag-aral na para sa mga taong may mahinang panunaw, ang pagkain ng papaya ay nagpapataas ng produksyon ng digestive juices at nagpapabilis ng paggalaw ng bituka. Mabisa itong nakakabawa sa mga sintomas tulad ng paglaki ng tiyan, pananakit at hindi pagkatunaw. May mga datos na nagsasabing matapos kumain ng pagkaing may papain, ang digestion rate ng protina ay tumataas ng malaki. Dagdagan pa ng tulong mula sa dietary fiber ng papaya, ang pinagsamang epekto nito sa pagpapabuti ng panunaw at pagdumi ay talagang mahusay. Kaya't kung pakiramdam ninyo ay puno ang tiyan pagkatapos kumain, mas komportable kumain ng isang maliit na hiwa ng papaya kaysa uminom ng gamot sa panunaw. Benepisyo 2, nagpapalakas ng immune system, mas kaunting sakit. Ang pinakakinatatakutan ng mga tumatanda ay ang pagkakasakit. Ang papaya,
ay isang maaasahang katulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Ang napakaraming vitamin C nito ay nagpapasigla sa produksyon at aktibidad ng ating hukbong sandatahan sa katawan, ang mga white blood cells. Kapag aktibo ang mga white blood cells, mas epektibo nilang nalalabanan ang mga bakterya at virus mula sa labas. May isang pag-aaral na nagsasabing kung patuloy na kakain ng tamang dami ng papaya sa loob ng isang panahon, ang fighting power ng white blood cells sa dugo ay maaring tumaas ng 2 hanggang 3 beses. Sa ganitong paraan, ang mga nakakainis na sakit tulad ng sipon at trangkaso ay hindi na madaling makakapit sa atin. Kasabay nito, ang vitamin C ay tumutulong din sa pagbuo ng antibodies na lalong nagpapalakas sa ating immune system. Benepisyo 3. Pinoprotektahan ang puso at mga daluyan ng dugo, pinapanatiling bata ang mga ito. Ang kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo ang isa sa mga pangunahing alalahanin nating mga nakatatanda. Malaki rin ang maitutulong ng papaya sa aspetong ito. Ang mga antioxidants tulad ng vitamin C, vitamin E, at beta-carotene na taglay nito ay nakakabawas sa oxidation ng masamang kolesterol sa dugo. Ang masamang kolesterol na ito ang isa sa mga pangunahing salarin ng atherosclerosis o pagtigas ng mga ugat. Kapag nakontrol ito, hindi madaling magbara ang mga daluyan ng dugo. Ang mga taong regular na kumakain ng papaya ay maaaring makaranas ng pagbaba ng humigit kumulang 10% sa antas ng kanilang masamang kolesterol. Dagdag pa rito ang nabanggit nating potassium na tumutulong magpababa ng presyon ng dugo. Sa isang pag-aaral sa mga pasyenteng may alta presyon, natuklasan na pagkatapos kumain ng kaunting papaya araw-araw, sa loob ng 8 linggo nagkaroon ng magandang pagbuti sa kanilang systolic at diastolic pressure. Kaya naman ang papaya ay may positibong epekto sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating puso at mga daluyan ng dugo. Benepisyo 4. Pampaganda ng kutis, nagbibigay ng kabataan mula sa loob. Sino ang nagsabing hindi na mahalaga ang hitsura kapag tumatanda na lahat tayo ay nais magmukhang masigla at bata? Mayroon ding mahika ang papaya sa aspetong ito. Ang mayamang antioxidants nito ay lumalaban sa pinsalang dulot ng free radicals sa balat na nagpapabagal sa pagtanda ng balat. Higit sa lahat, ang vitamin C ay tumutulong sa pagbuo ng collagen sa ating balat. Kapag sapat ang collagen, mas nababanat ang balat at hindi madaling magkaroon ng kulubot. Ang ganitong uri ng pag-aalaga mula sa loob ay mas mabisa pa kaysa sa pagpapahid ng anumang mamahaling pampaganda. Ngayong napuri na natin ng husto ang papaya, kailangan din nating maging tapat at pag-usapan ang mga masamang epekto nito. Lahat ng bagay ay may dalawang panig. Kahit gaano kabuti ang isang bagay, kung mali ang pagkain, maaari itong maging masama. Ang sumusunod na 3 masamang epekto ng pagkain ng papaya ay dapat ninyong tandaan. Masamang epekto 1, maaring magdulot ng reaksyong alerhiya. Ito ay napakahalaga. Bagamat hindi karaniwan, may ilang tao na allergic sa papaya. Ang mga taong may ganitong uri ng allergy ay maaaring makaranas ng pangangati ng balat, pamumula, pamamaga ng labi, at sa malalang kaso pag-ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng tiyan at pagtatae pagkatapos kumain ng papaya. Ito ay dahil sa sobrang reaksyon ng kanilang immune system na itinuturing na kaaway ang ilang protina sa papaya. Ayon sa istatistika, humigit kumulang 0.5% hanggang 1% ng mga tao ang nakakaranas ng iba't ibang antas ng allergy sa papaya. Kaya kung kayo ay may allergy sa ibang pagkain, mag-ingat ng husto sa unang beses na kakain ng papaya. Kumain muna ng maliit na piraso, obserbahan sa loob ng kalahating araw, at kung walang problema, saka magpatuloy. Masamang epekto 2, maaring makasira sa ngipin. Matamis ang papaya, ngunit ito ay isang acidic na prutas. Ang pH value nito ay nasa pagitan ng 4, 5 hanggang 5.5. Kung matagal at marami tayong kumakain ito at hindi nagmumumog agad, pagkatapos dahan-dahang masisira ng acid ang panlabas na proteksyon ng ating ngipin, ang enamel. Kapag numipis ang enamel, magiging sensitibo ang ngipin, madaling mangilo at tataas ang panganib ng pagkabulok. May pag-aaral na nagsasabing
Kung kumakain ka ng higit sa 3 papaya araw-araw at hindi ka nagsisipilyo ng maayos ang pagkasira ng ngipin, ay kapansine-pansing tataas sa loob ng 1 buwan. Kaya't ang mga kaibigan nating may mahinang ngipin ay dapat kontrolin ang dami at magmumog agad ng malinis na tubig pagkatapos kumain. Masamang epekto 3. Maaaring magdulot ng uterine contractions kaya dapat mag-ingat ang mga buntis. Ang paalalang ito ay pangunahin para sa mga buntis sa pamilya. Ang papaya ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na papain. May mga pag-aaral na nagsasabing ang sangkap na ito ay maaaring magdulot ng stimulation sa matrice na nagiging sanhi ng contractions. Sa unang yugto ng pagbubuntis, maaaring tumaas ang panganib ng pagkalaglag. Sa huling yugto naman maaari itong magdulot ng maagang panganganak. Bagamat hindi pa 100% tiyak ang mga pag-aaral tungkol dito, bilang pag-iingat ang mga buntis, lalo na ang mga may kasaysayan ng pagkalaglag, ay dapat maging maingat sa pagkain ng papaya. Pinakamabuting kumonsulta muna sa doktor. Ngayong nalaman na natin ang mabuti at masama sa papaya, tingnan naman natin kung ano ang mga hindi dapat isabay sa pagkain ito sa ating pang-araw-araw na buhay at sino ang mga taong dapat iwasan ito ng tuluyan. Ano ang hindi dapat isabay sa pagkain ng papaya? Isabay ang papaya sa seafood tulad ng hipon, alimango at isda. Sa mga handaan madalas na may seafood at prutas sa mesa, ngunit tandaan, huwag pagsabayin ang papaya at seafood. Dahil ang seafood ay mayaman sa dekalidad na protina at ang fruit acid sa papaya ay maaring kumapit sa protina na bumubuo ng isang compound na mahirap tunawin. Hindi lamang nito naaapektuhan ang pagsipsip ng protina, kundi nagdudulot din ng paglaki ng tiyan, pananakit at pagtatae. Sinasabi sa mga istatistika na 3 hanggang 4 sa 10 tao na nagsasabay nito ay nakakaranas ng discomfort sa tiyan. Kaya kung gusto ninyong kainin pareho, magpalipas muna ng 1 hanggang 2 oras. 2, huwag isabay ang papaya sa kalabasa at carrots. Hindi naman ito dahil malalason kayo, kundi dahil nasasayang lang. Dahil ang mga pagkain tulad ng kalabasa at carrots ay may isang uri ng enzyme na sumisira sa bitamina. Sisirain ito ang pinakamahalagang vitamin C sa papaya. Sa ganitong paraan, ang epekto ng pagkain ninyo ng papaya para sa vitamin C ay mababawasan ng husto. Sayang naman. 3, huwag isabay ang papaya sa mga gamot na tetracycline class. Kung kayo ay umiinom ng mga anti-inflammatory na gamot tulad ng tetracycline dahil sa pamamaga, huwag na huwag kumain ng papaya habang nasa gamutan dahil ang mga mineral tulad ng calcium at magnesium sa papaya ay maaaring kumapit sa gamot na bumubuo ng isang complex na hindi kayang i-absorb ng katawan. Direktang binabawasan nito ang bisa ng gamot na para bang wala kayong ininom. Pinakamabuting maghintay ng 1 hanggang 2 araw pagkatapos ng gamutan bago kumain ng papaya. Ngayon, sino ang mga hindi dapat kumain ng papaya? Isa mga taong may allergy sa papaya. Ito ay hindi negosyable at absolutong bawal. Kapag nakumpirma na allergic sa papaya, hindi lang sariwang papaya ang dapat iwasan, kundi lahat ng produktong may sangkap na papaya, tulad ng papaya-flavored na inumin merienda at fruit preserves. Iwasan ang mga ito para maiwasan ang malalang reaksyon na maaaring maging banta sa buhay. 2 mga buntis, lalo na sa unang yugto ng pagbubuntis, at may kasaysayan ng pagkalaglag. Uulitin namin ang grupong ito ay dapat maging napakaingat. Para sa kaligtasan ng sanggol, pinakamabuting huwag kumain o kumain lamang sa ilalim ng malinaw na gabay ng doktor. 3 mga taong may sensitibong ngipin. Ang mga kaibigang madaling mangilo ang ngipin sa malamig o mainit ay hindi dapat kumain ng maraming papaya. Ang asido ng papaya ay magpapalala sa inyong discomfort. Kung gusto nyo talagang kumain lang ng maliit na piraso at magmumog agad ng maligamgam na tubig. 4 mga taong may sobrang asido sa tiyan. Kung kayo ay may problema na sa acid reflux, heartburn o ulcer, dapat bawasan ang pagkain ng papaya. Dahil ang asido sa papaya ay maaaring mag-udyok sa tiyan na maglabas ng mas maraming asido na magpapalala sa inyong kondisyon.
Kung kakain man, huwag itong gawin nang walang laman ang tiyan, kumain ng kaunti lamang at sapat na ang isang maliit na hiwa pagkatapos kumain bilang panghimagas. Sa huli, sagutin natin ang ilang mga karaniwang tanong tungkol sa papaya. Isa, mataas ba sa asukal ang papaya? Pwede ba ito sa may diabetes? Ang asukal sa papaya ay nasa katamtamang antas kumpara sa ibang prutas. Kung ikukumpara sa mga prutas na mataas sa asukal tulad ng lychee at mangga, ito ay mas banayad. Para sa mga kaibigan nating may diabetes na kontrolado naman ang blood sugar, hindi ito absolutong bawal. Ang susi ay nasa pagkontrol sa dami. Halimbawa, kumain ng isang maliit na piraso, mga 1 o 2 kagat sa pagitan ng mga pagkain. Kasabay nito, bawasan ng kaunti ang inyong kinakaing kanin o tinapay at tandaang i-monitor ang pagbabago sa inyong blood sugar pagkatapos kumain. 2, totoo bang nakakatulong sa constipation? Totoo ito at napakabisa pa. Nabanggit natin kanina ang dietary fiber at papain. Ang isa ay responsable sa pagdaragdag ng bigat sa dumi at pagpapasigla sa paggalaw ng bituka, habang ang isa naman ay tumutulong sa panunaw at binabawasan ang pagkain na hindi natutunaw. Ang pinagsamang lakas ng dalawang ito ay malaking tulong sa paglutas ng constipation. Ang mga kaibigang may problema sa pagdumi ay maaaring subukang kumain ito ng tuloy-tuloy sa loob ng isang panahon. Marami ang nagsasabing napakaganda ng epekto. 3, maaari bang kainin ang papaya nang walang laman ng tiyan? Karaniwan hindi ito inirerekomenda. Kapag walang laman ang ating tiyan, mas marami na ang acid dito. Kung kakain pa tayo ng acidic na papaya, lalo nito maiirita ang stomach lining, lalo na sa mga taong may problema na sa tiyan. Madali itong magdulot ng pananakit ng tiyan at acid reflux. Kaya pinakamabuting kumain ito kalahating oras hanggang 1 oras pagkatapos kumain. Hindi ito makakasama sa tiyan at mas makakatulong pa sa pagsipsip ng sustansya. 4, maaari bang kumain ng papaya araw-araw kung hindi kayo kabilang sa mga grupong nabanggit natin na hindi dapat kumain ito at kaya naman ang inyong katawan, maaaring kumain ng papaya araw-araw basta't katamtaman lamang ang dami. Ang araw-araw na pagkain ng kaunti ay patuloy na magbibigay ng sustansya sa katawan, ngunit ang moderasyon ang susi. Huwag kumain ng sobra-sobra dahil lang sa tingin ninyo ay mabuti ito sa pangkalahatan. Para sa isang malusog na matanda, sapat na ang kalahati hanggang isang katamtamang laki ng papaya araw-araw. Ang sobrang pagkain ay maaring magdulot ng mga masamang epektong nabanggit natin kanina. Sige mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating talakayan tungkol sa papaya sa araw na ito. Naniniwala akong sa pamamagitan ng detalyadong pagsusuri natin ngayon, mayroon na kayong bago at kumpletong pag-unawa sa papaya. Sa pagtatapos ng video, mabilis nating buurin ang mga mahalagang punto ngayon. Una, ang papaya ay tunay na isang baol ng sustansya. Mayaman ito sa vitamin C at pro-vitamin A na talagang nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya, pagprotekta sa mata, pagpapabuti ng panunaw at kalusugan ng puso. Ito ay isang tunay na prutas para sa kalusugan. Pangalawa, bagamat maganda ang papaya, hindi ito isang wonder fruit na para sa lahat. Kapag kinakain ito, siguraduhin tandaan na ang mga may allergy ay absolutong hindi dapat kumain. Ang mga may problema sa tiyan, ngipin at mga buntis ay dapat maging maingat. Huwag itong isabay sa seafood at ilang uri ng anti-inflammatory na gamot para maiwasan ang discomfort o maapektuhan ang bisa ng gamot. Pangatlo, para sa ating mga nakatatandang kaibigan, ang ginintuang tuntunin sa pagkain ng papaya ay tingnan ang kondisyon ng katawan, kumain ng katamtaman at piliin ang tamang oras. Tingnan kung angkop ba ito sa inyong kondisyon, kontrolin ang dami araw-araw, kalahati hanggang 1 ay sapat na at pinakamabuting kainin pagkatapos ng pagkain. Sa madaling salita, walang absolutong mabuting pagkain at walang absolutong masamang pagkain sa mundo. Ang susi ay kung nauunawaan natin ito at kung kinakain natin ito sa tamang paraan. Sana ang nilalaman ng araw na ito ay makatulong sa inyo na kumain ng papaya ng may mas maraming kaalaman at kapayapaan ng isip at tunay na makuha ang mga benepisyo nito para sa katawan.
Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang ating ibinahagi ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share ito sa mga kaibigan na inyong pinapahalagahan para lahat tayo ay maging malusog habang tinatamasa ang masarap na pagkain. Hanggang sa susunod na video,